May madlaw may pagabot sa Yutang Tabunan PH o kani atong paminaw ng kining balita gikan sa ANC. Okay, may kalibutan sa pag-file og kaso niya ni gitawag nila og uh, private citizens group. Okay, atong paminaw sa ilang statement. Okay. At then atong analyson kani ato ning natay previous nga video ani atong gi-analyze kani atong klarohon diri ang sige atong i-normal speed lang para anyway mo ra man ang video so, Ang aksayan po ay mag-endorso nitong impeachment complaint sa kabila po ng mga balita noong nakaraang linggo na may mga sinabi ang Malacanang at ilang political leaders na huwag daw pong ituloy. Linawin po natin. okay so kani diri mo na akong gingon sa previous nga video nako I think naka-mention pa ni kani disgrasya si BBM ani disgrasya ni kang part ni BBM since ihaning gisugdan iligi allow ni si Martin Romualdez nga pasugdan ni niya ugukod si Sara Duterte kasi pasugdan niya pira mao na ni ang ni resulta na ni karon nga kung asa no point of turning back na sa part ni Bongbong Marcos. Kung kinumduman ninyo si Sara Duterte ni hulga nga kung moabot ani nga time may impeach man gali siya mismo naa siya yung mga ipagawas ng mga dokumento lakip na videos kung asa mo prove nga naay mga kabuang gibuhat si BBM, si Liza Marcos o si Martin Romualdez. And maulang ni ang gipaabot ni Sara Duterte nga kani maabot ani nga point nga kung asa filean siya impeachment case para ihatong i-release. Okay? And since last week gi-confirm man ni Bongbong Marcos nga nihatag siya instructions or nihatag siya instructions dito sa Congress nga ayaw gidayon ng impeachment. Unfortunately, naay mga grupo nga ay ambot nga nakasulod ni sila kaning akbayan kani I believe natag na ni sila as members of or somehow connected with CPP and NPA. Okay, CPP NPA connected ni sila akbayan. So I don't know ngano ni daog ni sila nganong nakasud ni. Okay? So in my previous video akong gi-present niya just last September lang ni nakasud ang akbayan tungod kay ang Anwaray na disqualify. So wa gyud ni sila basically nakadaog nga nakasud lang it's because nawa ang Anwaray. I don't know anong naingon na nga pulisiya sa atong gobyerno nga required yun i-fill in ang seat sa Congress. But anyway, atong tanawon. So kani nakasud ang akbayan. Duha man sila sa una, akbayan, these are mga active groups nga pirmi magrally. That is why, and personally ako, voters ko nila sa una, and then na-realize na ko, dili maayo ang tumong ani nila. Kani mostly, sige lang ni sila pangdahod. And in fact, naanay mga reports nga natag ni sila as members of CPP-NPA. Okay? And then unfortunately, nakasod ni. Kung kabantay mo sa katong current nga panahon karon mingaw kaayo ang kaning posible mingaw ni sila kay busog ni naa ni mga binuhi naa ni mga membro nga naa diha sa kongreso nga nagdawat og pondo. Basically kita mga Pilipino kita mo'y nagbuhi sa nagdawat na ni sila budget mao may gibuhi ani ilang grupo nabuhi ni o kani akbayan no. Again, atong explain ang impeachment at least usa lang ka individual mo file na ay representative nga taga nasa Congress ma-file na siya. And this time karon more than 10 ang ni-file. They consider themselves as private citizens. Ato tan-awon. Ang loyalty po ng mga kasama natin na mga civil society leaders. Ang mga civil society leaders. Okay. Sige, atong tan-awon. Ay sa taong bayan.
Hindi po madidiktahan ang mga progresibong puwersa na gustong i-hold accountable si Vice President Sara Duterte. Okay. How hopeful are you, sir, na may number kayo? Supermajority pa rin yung ano. Sa araw na ito, we are here in the House of Representatives bravely supporting the petition of citizens kasi naniniwala tayo na ito ay responsibilidad ng ating pong institusyon. They have to give this complaint a fair chance and a fair day in court. Mahalaga po itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Simple lang naman po ang kailangan natin tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? May oras pa po ba? Magkakampanya na rin, sir. Naniniwala po tayo kapag gusto, may paraan. At yung paraan po na yon ay paraan para panagutin ang mga nang-aabuso sa kapangyarihan at ninanakawan ng taong bayan. Isa lang kayo na nag-endorse. Okay, so kung kabantay mo sa iyang mga statements, so kanang kung ikaw di sa mga dili ka conscious sa mga panggamit na mga words, mga statements ani ng mga politiko, most likely maila jud ka. No, sige halala mga civil service leaders, may mga civil group leaders, mga ordinary citizens nga ni file o case against kang impeachment case against si Sara Duterte niya para ni sila sa katotohanan, para sa against corruption, di ba? Mo ilang mga statements mo ilang giklaro diri. Okay? So kung mo rin kag mo kani. Pero karon ngayon yung analyson, no? Nasa tong previous video po ng mga names ani nila. Kinsa man yung mga private na mga citizens ani file, no? Ang i-file ani Magdalo group, kinsa man ng Magdalo. Sa ni Trillanes na Leila de Lima. Do wa siya mo appeal pero representative kuno siya. Okay? Yang isa kani si Teresita Delis. Okay? Teresita Delis, nasayop ko pangan last time. Dili siya sayop ako na mention nga name last time, no? I think I mentioned Ita Rosales. She's not Ita Rosales. Name niya is Teresita Delis. Peace, kuha ni siya. Under ni siya sa time ni Pinoy nga siya mo yung murag peace representative, okay, dito sa Mindanao. Di lang ko sure atong i-search ko niya kung isa ba siya sa katong peace negotiator dito during sa katong SAF 44. Pero di lang tayo sure kung na mo internet dara. Of course, kung makalugar mo search dara, i-search ninyo kung kinsa na si Teresita Delis. Isa ni siya sa Magdalo, Teresita Delis, ng kaning SPD nga pare, kaning si Leila de Lima, o let's say, daghan, Magdalo group man ni siya, o daghan sila. Kung kanilang yung kuhaan mo, Leila de Lima, Akbayan, yung tanawon, these are mga individuals nga kunuhay private, nga number one, against kan Rodrigo Duterte, against ni former President Rodrigo Duterte. Okay? Against kunuhay ni sila. At first, against kunuhay silang Marcos during the election. Against silang Marcos. It so happened nakadaog si Marcos. And I believe it is easy for them right now to fight against Marcos if wa si Duterte. Pero maabagid ka na mahitabo. Lahi akong nakita. Okay? So, kani akong nakita. So, okay. If you remember, kani si Duterte, ang papa, si Digong, Tatay Digong. Okay? Wala ni siya na control og mga negosyante katong time nga siya mo'y presidente. And in fact, daghan ni gibanggaan nga mga negosyante. Dagkong negosyante nga maoy mga benefactor sa Liberal Party. Nga nung nabot ta Liberal Party, kaning mga civil groups nga gi-mention aning Akbayan representative, active members ni sa Liberal Party. Leila de Lima, Magdalo, kana si Insan Trillanes,
na Teresita Delis. Oh, kana sila akbayan. Mga liberal party man eh. Suportado ni kung unsay kwarta sa liberal party nga nakuha gikan sa mga negosyante, naka-benefit ni sila, naka-enjoy ni sila. Karon umaabot ng election 2025, Laila de Lima mudagan na siya kauban ng ihang party list. Okay? Posible kaning akbayan pare-elect po ni. Oh, ikaw yung nawa sa ginahang kwarta. Ninginahanglan na sila kwarta. Nahitabo lang nga lang sila may ni-file og kaso. So basically, kani sila mga tawhana gaatang ni. Kaya nakita na nila nga ang si Marcos o si Sara Duterte nakagubot na. Basically, nag-observe lang ni sila. Gipaaway lang ni nilang duha. And then, gihuwat nila nga ang Congress mo file o impeachment case. Gahuwat lang sila. It so happened last week, no? Probably nakapaminsar siguro si Bangag, si Bongbong Marcos, nakapaminsar siguro siya, oh, kung mo file kong impeachment, kung akong ipadayon tong impeachment case, ipadayon ako sa Congress of File, most likely, yabumi. Na naman, naamay sigurado mo si Sara na mag-hold against na mo. So ako si Marcos, ha? So ako nakarealize ko medyo awahin na. Kung si Marcos nakarealize, awahin na nga, medyo sayop tong action. Kaya nga naman, naamanday gunita ni si Sara Duterte against namo. So most likely, kung idayon og file sa Congress, kami mo'y madahot. Appeal ni. Buta na to, ma-MP si Sara, pero kami, appeal ni. Na ako'y maguwang dira na sa Senado, nga mudagan pa, most likely, madisgrasya ng appeal. Okay? So, dako yung damage. Karon, dili magyud tanan control, dili magyud tanan sa Congress control sa Malacanang, o let's say control ni Tambaluslos, o let's say bisan pag control niya, yet naamoy kani paraning grupo nga akbayan, paraning grupo nga akbayan nga naaman sila ilang tuyog-tumog, dili man ang benefit sa mga katawhan. Naaman na sila grupo, naaman na sila makabenefit, na may grupo nga makabenefit ani ilahang mga liho karon. Di ba? Number one, kanang mga negosyante nga nag-support nila. Inigwaan ng Duterte, it could be, dali lang tumbahon si Marcos, dali na pildihon, or it could be kanang mga negosyante nga nag-support nila karon as liberal parties, mao po ng manegosyantiha ang nagsuporta dito kang Marcos. Okay? Kaya nga naman. Kaya kung tinud-anay, kamo akbayan, kamo Laila de Lima, kamo na Teresita Delis, kamo diha Magdalo, kung tinud-anay nga against mo sa corruption, kung tinud-anay ha, nganong wa man mo file o kaso against ka Bongbong Marcos, against kang Martin Romualdez, o sa uban pa, na ay daghang mga actions o mga lihok o mga nagipangbuhat si Bongbong Marcos nga kung asa subject for impeachment or scrutiny regarding sa paggastos siyang funds. The same thing with other congressmen. Nga nawa man mo nagpakialam ana. Nga nung katong presidente si Digong, nga nung si Digong inyong gitirahan, karon nag-vice president ang anak ni Digong, ang anak ni Digong inyong gitirahan. No, kung inyong analyze medyo apiki ang kaso. Even ang Congress, wala kakita pa og substantial nga issue para against impeachment ni Sara Duterte. And yet, kamo, nagbuot-buot na mo. Nag-decide na mo diyan, file na mo. Yet, kung mo tanawon kang Bongbong Marcos, kato yung mga gipang, mga celebration si ang birthday. Luxurious kaayo, gasto kaayo. Ang gi-claim, mga regalo lang to. Kana, subject for impeachment na. Pwede na nga issue or kaso or grounds for impeachment na siya. Pwede man na siya. Di ba? Naigiingon si Sara diri nga na ako'y 5
ka nahibaw-an nga mga butang gipangbuhat ni Bongbong Marcos nga subject for impeachment, nga grounds for impeachment niya. Nganong wa man na ninyo gipangayo, nganong wa man na ninyo gilihok, nganong wa man mo napatabang ni Sara Duterte aron ma-impeach si Marcos. Okay? So karon, makita na to tinud-an na ibagyod mo nga para sa tawang inyong concern. Or para lang ba na sa mga negosyante nga nagsuporta ninyo. Okay, kung asa, dako jud og lugi katong sa time pa ni Digong nga siya mo'y presidente. Karon inyohang i-take advantage wa mo ni to sa Malacañang kay course di mo control sa Malacañang. Okay? Ang failure ni sa Malacañang inyo habiyang success. Okay, since wa mo gid mo nakadaog, ay inyo success. Okay? So wa mo nitira sa Malacañang ni BBM, posible kang benefactor ni BBM, benefactors BBM, benefactors pod sa liberal. Okay? Diri na ito makita mga kaisuunan na kani ang lahang gipangbuhat karon diri sa politika sa ato ang nasod dili ni interest para sa mga tao. Kaya mo tanawon 17 ra na sila kabuok ni file impeachment against Sara. Layo ra kaayo na sa 32 millions nga niboto ni Sara Duterte. Kadaghanan ana karon tua dito sa EDSA nagrally. Kay wala sila muuyon sa gibuhat sa Congress ngadto ni Sara Duterte. Nya karon claim mo nga para ni sa kaayuhan sa tanan, para ni sa our loyalties to the Filipino people. Storya. Kinsa may inyong giilad ana? Patang way buot. Kamo diha mga naminaw o mga nagtan-aw. Unsa may mutuo ka mo sa istorya ani? Nga kani ilang loyalty para sa taong bayan? Or ilang loyalty ngadto sa mga benefactors nga mo ini-sponsoran ni ilang mga candidacy karon kay nanginahanglan ni sila kwarta.